tanghalian, tuloy-tuloy dapat ang trabaho sa frontline services ng gobyerno o yung mga direktang nakikipag-ugnayan sa publiko. Pero sa pagsusuri ng aming Special Assignments Team, madalas walang tao sa frontline desk mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna. GMA News investigates bakit nga ba hindi nasusunod ang no noon break policy. Narito ang report ni Chino Gaston. Ganito ang karaniwang makikita sa mga opisina ng gobyerno. Kaya para mas mapabilis ang serbisyo publiko, ipinatupad ang no noon break policy noong 2007. Ayon sa batas, ang mga opisina ng gobyerno na nasa frontline services o yung mga direktang nakikipag-ugnayan sa mga mamamayan, dapat tuloy-tuloy ang trabaho kahit tumungtong ng alas 12 ng tanghali. Hindi ibig sabihin no lunch break policy and no lunch. Okay? Pwede kumain na 11:30 yung isa 11:45. Basta patuloy ang serbisyo. Kung boss natin ang mga tao, kailangan bibigyan talaga sila ng serbisyo kung ano man oras sila dumating. Pero iba ang naging karanasan ni Mafet. Lunch break lang ang panahon niya para makapag-asikaso ng mga papeles sa gobyerno. Nang magpunta siya kamakailan sa opisina ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Makati. Pagdating ng mga 12, doon sa parang back office may ilaw. Nung pagpunta ko ng Friday ulit, hanggang umabot ng 12 o'clock, yung frontliner para dun sa issuing ng tin, parang unti-unti nagliligpit. Tapos maya-maya ng konti, nagsabi ng offline po, mami. Base sa inspeksyon ng Civil Service Commission o CSC noong nakarang taon, 39 na opisina ng gobyerno sa buong bansa hindi sumusunod sa no noon break policy. Sasailalim natin sa corrective action or corrective intervention. Ang pangalan ng programa, Service Delivery Excellence Program. Sino mang lumabag sa batas, maaaring masuspinde o masibak sa trabaho. Pwede ring tuluyang pagbawalang magtrabaho sa gobyerno ang mga dawit na kawani. Sinadya ng GMA News ang opisina ng BIR sa Parañaque. Sir, anong oras po magre-resume yung Hindi ko lang po rin, baka mga 1 o'clock po, ma'am. Bigla tinanggal yung access namin ng wala eh. Sagot ng BIR Region 8 na nakasasakop sa Parañaque at Makati. Kung sinabi ng complainant na nag-offline on 12 noon, it could really be possible na nag-offline ang aming sistema na talagang mayroong gano'n na maintenance between 12 to 1. But I'm telling you, this is not all the time. If it is true na mayroong violation na ginawa itong taong ito, then we will impose the appropriate penalties. Pero 6 pang beses na nagpabalik-balik ang GMA News noong Abril at Mayo. At sa 6 na pagkakataon, pirming walang tao sa frontline desk mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna. Chino Gaston, GMA News.